Good evening. This is Queen Princess Cruz from Moments in Focus, Stories from Behind the Lens. Today we have a special guest, Mr. Cobbs Gennaro. I am going to um, ask him a few questions regarding sa industry natin and some tips na rin to help you out, guys. I'm gonna wait for him to be online. G. By the way, you all know naman na si Sir Cobbs ay isa sa mga batikan or sikat na photographer sa Pilipinas. And he is using Fujifilm. So magkaiba kami ng gear. By the way, it is already recorded. I am just waiting for him to go online. I'm not sure kung nakikita ako sa recording. This is my first time. Siguro depende siguro sa photographer kung sino yung uh, oh, there you go. Sir Cobbs is already online. Hi, sir. Basta. Hi, ma'am. Okay ba yung audio ko? Okay naman. Yung sa akin, narinig mo? Yes, yes. Grabe recording in progress agad. Yes. Nag-introduce lang ako kanina. Kaya recorded na. Oh, by the way, so I will ask you a few questions. Siyempre, go ahead and introduce yourself. And if you Aha. can also share your genre, like a screen sharing, you have option na po sa screen share. So you can screen share your work para Ay, alam ng iba kung ano talaga kung gaano ka kagaling, sir. ay, grabe naman. Actually, hindi ako prepared doon sa sinasabi mong slide kasi ang akala ko It's talaga okay. Maybe a audio few, audio pa lang. maybe a few photos later on. Anyway, go ahead and Sige, sige, introduce sige. yourself, sir. All right. First, thank you, Miss Queen, sa pag-invite sa akin dito sa podcast. Being your first dito sa first invitee, ano ba, interviewee, ganyan, no? My name is Kobe Hanairo, owner and photographer at Hanairo Kelaya pala. Studios. Yes, Hanairo. Ano bang ano mo? Janairo? Janairo. Akala mo Janairo. Pareho lang naman siyang tama sa Mm. tingin ko. Okay lang. So, again, owner and photographer at Kelaya Studios. And as a wedding photographer, we empower our clients or our couple to be who they are in making their own decisions pagdating sa kanilang weddings or wedding. Yung authentic na sila, yung organic, yung hindi pinuwersa na magkaroon ng ganito, dapat ganyan, dapat invited si ganito, dapat invited si ganyan. Mm. Yun siya, Miss Queen, if you know what I mean. Kasi Mm. mostly here in the Philippines, it's traditional. So madalas, syempre may say ang parents, may say ang Mm. mga tito, ang mga tita, syempre may say din kung sino yung may pinakamalaking ambag sa kasal kung hindi yung bride and groom yung magbabayad or a Tama. portion of it. 'Di ba? So, ayun, kami sa team namin, as much as possible, we want na yung couple namin ang magde-decide I see. para sobrang authentic, sobrang organic nung magiging once in a lifetime event nila. Okay. Ayun, pero kasi um hindi ko masasabi na wedding photographer ako dahil may iba rin akong ginagawang ibang genre like I do high fashion, I do portraits, tapos nag-street photography din ako. So, um,
Pagdating sa genre, I would say I'm just a photographer who happens to shoot high fashion, portraits, weddings and events, and street. So, yun siya. Nice. And just like most of who I know, syempre, nung nag-start ako, nag-start din ako sa Bulaklak. I don't know kung nag-start ka rin ba sa Bulaklak nung nakuha mo yung unang Um, DSLR mo, Miss Queen. Ano ba? Hindi, sa mga ano ko, mga pinsan, Ah, pamangkin, okay. and kamag-anak. And yes, of course. Actually, hindi sa Bulaklak sa ano, sa pets. Kasi marami akong pusa. So, yung Okay, mga pusa okay. ko yung pinagtitripan ko nung wala pa Oo. akong subject na human subject, kumbaga. Mm-mm. So, yung mga pusa, ang hirap palang kuhanin. Oo. Ako naman nun, dahil kaya Bulaklak kasi sa bahay may backyard. So sa backyard may garden. Tapos parang syempre dahil makulay, yun Mm-mm. yung na-attract ako doon sa kulay. Yun doon ako nag-practice sa Bulaklak. After buying my first DSLR in 2010 pa siya na pinagatian pa namin ng tatay ko. I see. Ayun. So come 2017, I enrolled and took up a diploma in digital photography sa Philippine Center for Creative Imaging. So 2010 nagka-DSLR ako. Although nag-start ako humawak ng camera when I was still in grade 4. So hindi ko lang maalala kung anong year 'yun, pero grade 4 pa kasi my dad was a hobbyist. So nagfi-film siya, photography and both videography tapos nag-edit din siya. And ayun, meron din siyang dark room before. Tapos, ayun nga, Nice. come 2017, doon ko pa lang siya sineryoso. Doon ako, nung nag-enroll ako ng diploma in digital photography while I was also studying my doctoral degree. After graduating in 2018 sa Philippine Center for Creative Imaging, I started loving high fashion photography and portraits while doing street photography as a breather. Patingin So naman sa pagdating akin. ng sige na nga. Kahit isa Okay, lang. okay. Para Sige, wait lang, para lang hanapin ko. ano, yung pinakamabangis mo, sir. Kung meron ka dyan. Grabe naman sa mabangis. Pinakita mo kahapon eh. Yung sasabihin ko parang, yung ipapakita ko ngayon, napakita ko na rin naman siya kahapon. So, Hindi, para lang ano, ma-enlighten yung mga, alam ko naman kilala ka na, yung ibang mga ay newbie grabe. ngayon Grabe na sa hindi kilala. pa familiar sa work mo. Sige. Hmm. Ayan, kita na ba siya? Yes. Ayun, no? Ayan. So, yung Di- kila Pia, yung kay Catriona, I got a chance to work with them. Shooting them doon sa campaign nila with HIV and AIDS in Mm, partnership with Love Yourself. I see. Yan. Yan. Si Pia, Catriona. Pero ito yung Hindi ko pa kita mo na to nakikita, sir. kagabi. Hindi ko pa nakikita, sir. Hindi siya naka-share. Pakita mo na. Teka, ito, naglo-load. Okay, okay. So ito, isa sa mga last work ko to nung 2020 before ako nag-hiatus sa high fashion and portrait photography. Bagal naman mag-load. Hindi kaya yung, Ayan na. Paano ko ba siya i-full screen? Pero hindi ko alam kung ma-full screen siya o putol or gusto mo i-browse na lang natin pababa. pwede naman yung browse pababa. Pero hindi Yan. ko, nakikita ko lang kasi yung desktop or yung MacBook, Ay! ano. Okay, ulit sa share. Ayan. Yan. Kahusay naman pala mag-ilaw ni sir. Pero yung kanina, di pala nakikita, sorry. So, ito siya. Bagal lang ng loading ng Adobe Portfolio. Yan yung gamit ko before sa Adobe. May free na 20 gig kasi na.
Oo, lahat Ano tayo siya. ata, ano, yan ang gamit natin. Tapos, after nun, hindi na ako nakapag-update. Right, not right up until this year. Kasi ginagawa ko lang yung website, hindi pa siya tapos. Ganda. So, yan. Kita So, niyo yan, again, ito guys. yung isa sa mga last na shoot ko sa high fashion before ako mag-hiatus noong 2020. Husay. Syempre, tagal mag-load, di ba? Syempre. Laki Hindi ko talaga. alam kung nasa na yung ano na ito eh. Malaki Yung yung file ni, ano eh, ni Adobe talaga eh. Kaya mabagal talaga yan. Adobe, ano, mabagal talaga siya. portfolio. Mm. Ah, okay. Ayan. Pero pag sa phone, medyo mabilis-bilis siya. Mm. So, ayan Ayan guys. na. Alam nyo na ganyan kalupit yung mga photos niya. Grabe, hindi naman. Dapat Ayan, ano ito to eh, yung... voice recording lang talaga. Oo, di ba? Pero dahil Kaya nga sabi ko, hala, nagpakita siya na output kagabi sa collab namin, ah, why not share na rin sa lahat? nakakahiya kasi 2020 pa to at ang bagal mag-load ng Adobe Portfolio. Hindi ko lang alam kung nasang hard drive itong ano na to eh, photo na to. Ganda. Kasi inalis ko Ano rin, to, two inalis ko light lahat ng setup mo, ano. sir? Naku, Two, 2020 pa yan, hindi alala ko. Parang 3. parang three light setup, Parang no? 3, May oo. backdrop Parang eh. 3 to. Mm-mm. Linis eh. Pero syempre, ano na siya, edited naman na din siya. Mm. Mm, ayan. Pero, yan natin, kung gusto nyo, ito na lang yung ano. Ayan, kahit ito na lang siguro. Oo. Kasi maliit yung ano eh, photos eh. Maliit, so mabilis siya mag-load. Mm. Pero mabagal pa rin. Diba? Oh, kita nyo yan? Oh, ang labo, di ba? Labo. Ganda, no? Yes. Labo. Blurry. Ito, open ko yung link ngayon, tapos pwede natin sigurong balikan mamaya. Sige, pwede. So, ayun. Since you mentioned wedding photography earlier, do you have anything na gusto mong i-share? Like memorable experience during your Ah, okay. wedding days as a Okay, photographer? okay. Sige, ikwento ko lang mabilis kung paano ako napunta sa wedding photography. Um, ayun nga, para pagka-graduate ko kasi sa PCCI or the Philippine Center for Creative Imaging, Mm. high fashion and street yung nagustuhan kong gawin. And then in 2020, I got a chance to immerse myself sa workshop called Two Man U. Mhm. This is a 14-week workshop with the best wedding photographers in the world, as they say. So, yung mentors is or are husband and wife, si Erica and Larry Mann, who are Canadians. So, after nung workshop na yon, yung workshop involves halos ano na talaga eh, parang lahat na. So, from mind setting to technicalities, to style, shooting style, what to include, pati business side, tinakil nila. Doon ko nagustuhan yung wedding photography. And then doon ako nag-focus and started to get along also with the business side of it. Pero right now, yun nga, as I've said, naghayatos ako nung 2020 sa high fashion and portrait. Pero ngayon, I'm slowly finding my motivation in getting back to shooting and creating high fashion and portraits. Syempre, while still doing wedding photography and street photography. Nice. Yun. Pagdating sa wedding photography, ano ulit yung question mo, Miss Queen? Do you have any memorable Okay. experience na you can share? Chismis ba? Ganun. Pero ano siya eh, hindi siya wedding photography per se. Parang Oh, yung that's okay. photography ko in general. Mm. One of the most sige, siguro bingatan ng mga tatlo. Parang yun kasi yung pinakang tumatak sa akin as Oh, yun a hindi mo photographer. makalimutan. Oo. Oo. Yung unang memory ko was buying my first DSLR. Tapos ang pera ko noon was half the price lang nung DSLR na gusto ko that time. Tapos yung tatay ko, siya yung
nagpuna nung half. So Mm. pinag-ambagan namin yung camera. So medyo may sentimental value siya. And at the same time, medyo ano emotional dahil yun nga kasi my dad just passed away. So yun yung isa sa Condolences. parang madalas ko hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako pero hindi tawag dito madalas kong naiisip yung mga tulong na ginawa niya sa akin as of the moment. Second was uh, my mom being hesitant na mag-photography ako or putting most of my time to photography. Mhm. Parang before kasi, nanay ko, hindi naman siya against, pero hesitant lang siya na ituloy ko yung photography as my occupation or as my job, ganyan. Parang ang pinakang naalala ko pa nga nun, sabi niya, ah, yung oras mo, ginugugol mo dyan. Ano bang mapapakain mo sa pamilya mo pagdating ng araw Mhm. kung May, magpo-photography may ka? naalala naman I ako. know, maraming nakaka-relate. Oo. Pero parang I didn't took it negatively, but instead I asked my dad about it kung bakit ganon. Siyempre, ang explanation sa akin ng tatay ko, gusto lang akong protektahan ng nanay ko. Parang ika nga, mother's knows best, di ba? Parang ganon. True. Pero, yun nga, para sa akin, hindi ko siya tinake negatively, naging motivation ko pa siya. So parang that time, ano ba yung parang may gustong patunayan. Oo. Mga Ay, ganyan, nako. di ba? Ganyan-ganyan Yung ako mga sa asawa ganyan. ko ngayon eh. Yan, yung mga ganyan na sentiments. So, syempre ako, matigas ang ulo, syempre hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil. Um, Tinuloy ko pa rin siya. Tapos, um, luckily, hindi ko alam kung luck ba talaga siya or parang I was chosen to be one of the brand ambassadors ng Wow. isang third party na lens. So, Ayun. Tapos, syempre, doon ako nagkaroon ng talks, tapos series of workshops, ganyan. Tapos, nagkaroon ako ng talks sa, nakalimutan ko na yung pangalan ng talk pero sa ano yung sa SM? Cyber cyber Zone. zone. Mm. Cyber Zone ng SM North. Tapos nagulat ako kasi malaking event pala siya. Parang camera event tapos may malaking podium tapos may malaking um tawag dito um monitor panels. So sabi Mm-mm. ko, ganito pala kalaki yung pagtotokan ko. Tapos yun nga, kaya siya naging memorable dahil ganun siya kalaki at yun yung talk ko na pinakamaraming pumunta. Yun. Galing. Tapos, yun pa yung pinakauna kong talk with them. Ayan. Ano pa ba? Other than features pagdating sa industry, ah parang yun yung memorable. Siyempre, during that time, nag-shift yung mindset ng mom ko na parang, ay, kaya naman pala. Parang may ibubuga Mm-mm. naman pala. Parang Oo. gano'n. So parang, after noon, naging proud na siya. Tapos, syempre, sinusuportahan niya na ako sa mga ginagawa ko in terms of photography. Sana all. Ayan. May ano eh, no, may hugot. Parang may hugot. Oo, may hugot. Parang kailangan lang ng yun, konting explanation. Para, Oo. pero Konting patunay pa, ganun. parang nakatulong din kasi yung mga friends ko sa photography industry. Kunwari, magsasama ako ng ilan sa bahay. As in, i-build up nila yung works ko, yung ginagawa ko ganyan sa nanay at tatay ko. So, para siguro na bola-bola nila yung nanay ko about it. Pero, wala, thankful pa din ako na ginanon ako ng nanay ko kasi tingin ko hindi ako magiging motivated, hindi ako magiging ganito ka-driven kung hindi dahil doon. True. Walang Cobs Hanairo ngayon kung hindi dahil doon, Oo, no? totoo. Yes, Actually, yes. True. yan yung tama ka dun eh. Kasi yung mga struggle natin, yung mga nambabash sa atin, yung mga Mm-mm. actually minsan malapit pa sa atin yung mga tipong makakapagpa-down sa atin. Ah, ah, ah. Um,
sila yung nagiging motivation talaga natin para mag-push. Kasi, ayun, sabi Mm. mo nga, gusto mo may mapatunayan. And we all know na makaka-relate talaga yung lahat sa atin. Karamihan, Kasi karamihan talaga. Oo. laging sabi nila, wala namang pera dyan eh, hindi ka naman kikita dyan. Oo, laging ganyan. Diyos ko. Ganon, ganon lagi yung Fuck maririnig, di naman. ba? So, Oo. and we can't do anything about it but to pursue our dreams, ganon. Totoo naman, totoo naman. Okay, regarding the high fashion, kasi kahapon talaga na stretch ang katawan ko doon eh. Tapos na stretch din yung aking ano eh, skills kasi hindi ko talaga siya Oo. forte. What are your insights about that particular genre sa industry natin? Later na yung Insight. situation Okay, scenario. okay. Insights ko sa high fashion. Ah, well, hindi ko naman sinasabing magaling ako. Hindi ako magaling actually, sa totoo lang. Ang dami ko Tapos, pang kailangan matutunan pagdating sa high fashion. Kasi nga tumigil ako eh. Tapos parang ngayon pala ako bumabalik-balik. kita nyo, Um, humble guys, no? Grabe. pero di, ano yun, real talk yun, real talk. Sa high fashion, um, sa tingin ko, konti pa lang ang nakakaintindi kung ano talaga ang high fashion as a genre in photography. Um, some would try to do it and then dinadub nila as high fashion. Pero parang, Portrait lang pala. Kagaya nga ni oo, sabi parang ni portrait, Sir sabi ni Noel. Sir Noel, oh, parang portrait lang pala siya. Shout Di ba? out So to Noel siguro, Monson. Sir Noel, hello. So yun, siguro pagdating sa industry, yung mga gustong pumasok ng high fashion, um, siguro it would be better to really study it muna para mas maintindihan kung ano ba talaga yung high fashion, 'di ba? Um, pero ang dami, yung mga kilala sa industry, sobrang gagaling na talaga as in, and mostly are inspiration, Mm. 'di ba? So yun yung Grabe, yung no? tingin ko sa ano sa industry in terms of high fashion as a genre in photography. Ah. Parang ganon. So parang kailangan pa ng in-depth understanding ng mga taong gustong pasukin yung high fashion photography. True, true. Agree ako dyan. Kasi kahit ako parang ayoko siyang pasukin. Parang hindi ko siya kaya. Or dahil Pero ano, maano ayoko siya, pang, masaya. oo, masaya siya. Kasi Masaya siya. ang daming ilaw eh. Oo, di ba? Gastos lang, Oo, gastos. Pero gastos masaya eh. siya. Regarding your insights naman about the current situation ng photography industry natin, photo and video Okay. industry, Photo and what do you video. think about it? Like ngayon sa year na to, actually no 2023 pa, anong insights mo sa mga nangyayari or kaganapan natin sa photo industry? Okay. Pagdating diyan, parang for me, I may say, ako to opinion ko to Hindi ko alam kung may kapareho ko ng opinion. Parang dito sa Pilipinas, sobrang saturated na ng market depending on the genre. Saturated yung market. Kaya diyan papasok yung mga low ballers or yung low balling pagdating sa pricing, 'di ba? Though ako hindi ako naiinis or hindi ako galit kasi parang ako I do understand that everyone has to start somewhere. Mm. Diyan din naman ako nagsimula eh. Diyan din naman ako nagsimula. Pero yun lang, hindi ako na-stuck, Yun yung maganda 'di dun. ba? Hindi ako na-stuck. So, I'm not against people starting in photography na mababa magbigay ng price or talent fee. Ang sa akin lang, wag ma-stuck. Kasi Oo, eventually, ano ma-develop ka, magpo-progress ka, gaganda yung gawa mo, 'di ba? So dapat, kumbaga, yung tingin mo sa sarili mo, yung how you value yourself should also proceed, 'di ba? It should follow sa development mo. So hindi ka dapat ma-stuck sa kung nasan ka ngayon, tama, lalo tama. pagdating sa pricing. Yan. Tama kasi So,
lahat yan, parang domino effect yan eh. Pag na-stuck ka na ng Mm. ano, wala na, tatatak na talaga sa mga clients, yun na yun. Hanggang 1.5 ka lang, hanggang 2K ka lang, hanggang 5K ka lang. Oo, Ganun. oo. Ang ano lang kasi parang well, dito kasi sa Pilipinas, syempre magkaroon ka ng camera. Professional. Hindi ko naman sinasabi yun, pero parang Basta di, professional photographer ka na. oo, Oo, di ba? Um, Siyempre, iba pa din pagka alam mo sa sarili mo credible ka, equipped ka with the proper learning, equipped ka with the formal study in terms of photography. Iba pa rin yung dating. Kasi that's one way of you being confident as a photographer. totoo. 'Di ba? Parang mas marami kang natututunan, mas nagiging confident ka pagdating sa ginagawa mo. Tama yun, tama yun. Kasi along the way talaga, yung gastos mo sa gear, hindi sapat yan eh. Kailangan mo talagang Mm. matuto sa ibang tao, sa mga workshop, kagaya sa Yes, yes. ah, mga proper trainings ba. Kasi kung basta humawa ka lang ng camera tapos nag-accept ka na agad ng client, Mm-mm. medyo dehado ka doon. Kawawa yung client and at the same time, baka possible pa na ma ma-report ka, ganun. Yes. Ako sobrang prone yan pag ganyan. Nagiging lumalabas tuloy na ano na parang fraud or scam ka. Mm-mm. Parang ganon. Pero ang nangyayari lang kasi, well, hindi ko naman sinasabi na lahat, pero parang ang nangyayari kasi, gusto mo mag-start, so tumanggap ka ng client, nagbigay ka ng presyo, tapos hindi ka maka-deliver, hindi ka makabigay ng output or yung output mo hindi mo na-attain yung gusto ni client. So doon Totoo. lalabas na parang, ay, ano to, scammer, 'di ba? Minsan may ganun eh. Oo, Minsan may totoo ganun. yun. Pag hindi ka makadeliver sa output, so feeling ng clients mo nag-scam sila. Tama, Kaya parang, well, nasa sayo na 'yon. Siyempre, kung ready kang harapin yung papasukin mo, walang problema. That's on you. Pero siyempre, ako, I would rather equip myself with the learning or yung study before ko siya idire-diretso. 'Di ba? Para at least totoo. pagka nakipag-usap ako sa client, alam ko sa sarili kong credible ako. Tama. Tsaka, dahil dyan, sundutan ko lang. Hmm. Wag kayong basta lang na accept lang ng accept. Kahit alam mo hindi mo siya genre. Kahit ako eh, kasi hindi ko genre ang fashion. Hindi ko genre Mm, mm. ang malalaking props or madaming props. More Mm, on mm. minimal props lang kasi yun lang kaya yung budget ng studio. At yun lang kaya ng space ng studio ko. Nakita niyo naman yung studio Mm. ko kahapon. So ayun, kung ano lang yung kaya niyong i-offer, yun lang. Huwag kayong Mm. sige, go lang po kasi may pera si client. What if madismaya siya, di ba? So, Well, ako para sa akin, basta kaya mong gawin, basta alam mong kaya mong gawin, go naman. go Pero, lang. Pwede, oo. ayun, syempre, timbangin mo pa rin kung tingin mo magiging masaya yung client sa ginagawa Oo, mo, di ba? tama. O syempre, iba din yung client experience. Ibang usapin pa yan. Maliban Oo. sa output, di ba? Paano ka Inaaral din makitungo sa yan. clients? Yes, Mm, totoo. Communication skills, yan, mga yan. Ako. totoo. Alam mo yun, dati nung 20, 2021, pandemic kasi ako nag-start talaga ng professional, yung hindi Mm. na hobby-hobby lang, yung ganun. Oo. Yung mga nagwo-workshop na ako, nag-attend ako ng mga ano. Ah, sa mga sa mga ganun, hindi hindi ko masabi na para nagmamaro pa ako noon or ano. Mm, mm. Mm. Pero I advocate talaga yung mga workshop kasi sobrang dami ko Oo, natutunan. totoo. And Totoo. nakakatulong talaga siya sa self-development mo kung gusto mo talagang pasukan yung business na ganito. Mm. And Kailan ka nag-start ulit, Miss Queen? Sorry to cut you off. 2020? 2021, pandemic po. 2021. Oo, Ay, grabe yung cosplay. progress ha. Ang lalaki ng talon mo ha. As Hindi, in, hindi. Kasi galing, galing. thankful ako sa mga workshop na ginastusan ko or pinuntahan ko kasi ina-apply ko talaga kasi siya. Hindi Mm. lang basta nang
Hindi sa ginagaya ko kasi nakita nyo naman eh, kahit nung nag-attend ako kay Sir Richard, hindi ko talaga Mm. gayang-gaya kasi ini-incorporate ko rin yung iba kong natutunan sa ibang workshop. Ganun. So, Parang ano ka eh, may sarili kang style mo. Parang yes. ganon. So Yes. parang madi-differentiate na, ay, eto si Richard Gatmaitan, eto naman Oo. si Queen, di ba? Parang ganon. Ganun. Kasi ayoko rin kasi talagang maging, alam mo yun, shadow lang ni Sir Richard kasi mentor ko siya, Mm-mm. ganun. Ayoko din ng ganun. Kaya minsan, pinagbe-blend ko yung mga natutunan ko. Either Well, online ako, or actual. Ganun. ganon naman siya. Parang kasama siya sa ano process of discovery ng sarili mong art, I may say. Yang, syempre, kukuha ka ng inspiration. Tapos, paano mo siya gagawin sa'yo? Di ba? By Mm-mm. incorporating your own personal style, your Mm. own personal creation, di ba? Para matawag mo siyang sa'yo. True. Kasi kung pare-pares kayo na magkakamukha ng work ni Sir Richard, di ba? Parang, ay, sino na dun si Richard, di ba? Sino ka na Oo, di ba? dun, di ba? Hindi ka na ma-differentiate. True. Tapos, dumaan din ako sa imposter syndrome kasi, Imposter syndrome. oo, minsan nanggagaya na lang din ako eh. Hindi sa mga kapwa Pinoy or Mm-mm. usually international photographers. Oh, Ayan. okay. So, ayun. Aminado naman ako minsan. May ganun ako na Mm-mm. hindi ko alam Pero kung ano naman siya? mabilis na Parang progress, pero malaking tulong talaga yung mga workshop. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-workshop na kayo. Pag may mga nag-held ng workshop, umattend kayo kasi siya. hindi natin makukuha lahat talaga sa YouTube Academy. Oo, Nawawala YouTube ako. University. Ayan. YouTube Ayan, ayan, ayan. Academy. Ayan. Nandiyan ka na ulit. Nandiyan ka na ulit. Ayan. Miss Queen, may question ako. Hmm. Paano mo masasabi na nasa industry ka na? Kasi sa pagkakaintindi ko, papasok ka sa industry pag kumikita ka na. Tama ba? Kasi not until that time na kumikita ka, hobbyist ka pa lang or enthusiast. Tama ba yun? Depende sa kita, sir eh. Kung kumikita ka na 1.5 per Yun client na yung mo, pumasok ka na sa industry. oo, hindi mo masasabing pumasok ka na sa industry. Para sa akin, nakapasok ka sa industry if you not the best, deliver it professionally. Kaya ka nga magiging Okay. professional Okay. photographer. Paano ka Professional. makipag-interact sa client? Paano ka mag-pricing? Paano ka Mm-mm. mag-calculate na business expenses mo? Paano mo Okay. i-sustain yung entire business mo para Yes. hindi ka ma-stuck sa pagiging hobbyist? Mm. Para sa akin, Okay. Sige. ganun. Nakapasok ka na sa industry pag ganun. Pag ganun na, no? Oo. Pag nandoon ka na sa stage na yon. Yes, yes. Oh, by the way, before we end this session, do you have any tips for our fellow or sa mga newbie na photographers? Okay. Ano, pero wait lang. Sige. Before ako magbigay ng tip, Sige. try ko i-load yung photos. Baka nag-load naman na siya. Sige. Go ahead, sir. Munti ko na makalimutan yan. Teka. If in case we got disconnected, sir, magre-reconnect na lang ako ulit, ah. Sige. Humihina Ilang yung minutes net ko pa? eh. Feeling ko, ano eh. Okay. Humihina yung net. Ah, Parang may message kaming natanggap about ano, sa interruption nga ng internet. yes. Globe ka ba, sir? Ayan. Naka-globe ata. PLDT. PLD. Shout out, PLDT. Baka naman. Ayan. So, ito yung mga nag-load. Nakikita mo na ba ang screen? Yes po. Ayan. So, dito sa album na to, ito yung nag-load. Ayan. Tapos, hindi na nag-load yung iba. Pero yung iba, ito. Ayan. Ganda. Linis eh, no? Salamat po. Ayan. Pero sobrang ano na nito. Tagal na nitong mga to. Ayan. Japan, Japan. Mga paboritong angle. Ano. Ganda.
Yan. Tapos, ito High-key. yung first High-key yung ever tawag doon, di ba, sir? high-key. High-key. Ito. Yan. Mm. High-key siya. So, ito yung first ever shoot ko na ako lang na gumamit ako ng ilaw. Nice. 2018 ito. 2018. Yan. Ayan na mag-load nung iba. Ayan. Going back doon sa question mo kanina. Tips for our fellow photographers and up-and-coming photographers. Para sa akin sa photography, learning never stops. So, pag merong workshop na aligned sa ginagawa mo, libre man to or hindi, basta kaya mong puntahan or kaya mong magbayad, take the opportunity to join. Or always take the opportunity to learn. Um, always take the opportunity to learn more. 'Di ba? Um, at the same time, always be Continuous learning. humble. Mm. Yes, continuous learning. Yun nga, at the same time, always be humble but have an attitude. Bad Kasi iba attitude ba? yung Meron ako hindi na. bad attitude, syempre. Buti hindi pa ako nakakatikim ng bad Hindi, attitude hindi mo, Miss naman. Queen. Hindi. Ayun, always have an attitude kasi pag may attitude ka, doon ka talaga mapapansin. Kailangan may personality ka eh. No? So True. yun yung ibig kong sabihin. Sa akin, Ah, ang mapapansin kong attitude siguro na tumatak na sa kanila, yung pagiging marites ko nga, ganun. Tsaka yung galit sa mga 1.5 na photographer. oo. Tawa ako kahapon. Nabot tayo ng alas 10 eh. Ang dami na, Oo, chikahan, di ba? Ang dami Chikahan pa lumabas. lang yun. Oo. Ayun, tapos siguro never never settle for less. Kasi kung si Photoshop, si Lightroom nga, dire-diretso yung pag-upgrade, kabilaan, upgrade, 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 si Capture One, si Affinity, upgrade, upgrade, upgrade. Dapat ikaw din. Oo, Don't be stuck. upgrade na upgrade, hindi lang sa gear, pati na rin sa Yes. knowledge. Tama Knowledge, yun. also Hindi yung personality. puro gear lang, no? Tama. Kasi baka mabaon ka na sa utang yan, kaka-upgrade mo. Balita ko, kakabili mo lang ng ilaw eh. Ay, oo nga eh. Kasi binili mo yung ilaw ko eh. Na booking pa eh, no? Ayun, lastly, always motivate yourself kasi hindi sa lahat ng pagkakataon motivated ka. Baka nga mas madalas pa na demotivated ka. Kaya ayun, always motivate yourself in any way possible para you can keep doing and creating your art. I Yes. couldn't agree more kasi recently I am demotivated. Kaya up tong podcast na to, dapat talaga to last year pa. Kasi nga, ako yung pinangako ko sa sarili ko na ido-document ko yung journey ko since Mm-hmm. I started. Kaso hindi nangyari kasi dumaan nga ako sa pagiging low baller. So, ayun. Mm-hmm. Ang daming clients, wala akong time sa sarili, wala akong time sa bahay, wala akong time sa kahit ano. Ngayon, medyo, syempre, nagtataas tayo ng rate. Ang dami kong time. So, Oo. ayun. In-start ko na yung mga collab-collab and eto, yung podcast. Kasi nga, as much Mm-hmm. as possible, gusto kong i-record kahit man lang sa voice recording kung ano yung nangyayari sa progress ko. Ganun. Oh, ay Parang ang ganda niyan. yung mga business man before na may recorder kada meeting, parang ganun lang. Mm-hmm. Pero this time, i-upload ko na siya. So just in case mawala ako dito sa mundo, may mapapakinggan yung ibang kagaya ko na dumaan din sa same journey din ng photography. Pero ano pa yan? Matagal-tagal pa yan, Miss Queen. Matagal-tagal pa tayo dito. Magbe-baby ka pa. Diyos. Oo naman. Oh, di ba? Matagal pa. Ayun, I-enjoy mo sana pa nga ang motherhood. mag-baby na para Kaya, Praying, kaya praying for nilapit ko na yung the studio eh. conception. Ayun. Well, thank you so much, Sir Cobbs, for joining tonight. And thank you so much sa lahat ng mga shinare mo. And I hope yung mga listeners maraming natutunan sa'yo. And hopefully masundan pa tong podcast natin kasi medyo bitin eh.
Tingin ko kailangan ko Oo. mag-upgrade ng Zoom. Ano pa 'to, Miss Queen, mababaw-babaw pa 'to. Parang Oo, kung kasi pag-uusapan talaga feeling ko natin. marami pa tayong pag-uusapan talaga eh. And maybe we True, can true. join other photographers na rin Mm. Yes. soon. Thank you, Thank, Miss Queen, sa invite, and syempre, it's humbling to be the first Ay, dito grabe talaga. sa podcast Saludo mo. talaga ako kasi, alam mo yon sobrang galing mo na sa industry. Uy, Kilalang kilala ka na. Pero sa sobrang humble mo, pumapayag ka sa kagaya grabe. ko lang na Uy, hindi mag-accept ng invite. Ganon. Grabe. naman, Miss Sobrang Queen. thank you, thank you. Malayo pa ang journey. Mahaba-haba pa ang journey. Oo, mahaba Ang pa. journey ko sa photography. Oo. Thank you, thank you. Salamat, Thank salamat. you po, thank you. And good night, sir. And enjoy your Good family night, time Miss na. Queen. Thank you so Salamat, much. salamat sa Ay, opportunity na to. Thank you, thank you. thank you Guys, po. pakinggan nyo Baby Kingdom Studio. Check nyo yan sa Facebook, and syempre pakinggan nyo tong podcast ni Miss Queen. Thank you Thank so you, Miss much, sir. Queen. Thank you po. Good night. Good Bye. night.